Pag-usapan po natin, low blood, high blood, nahihilo pag tumatayo. May tawag po dito Ang tawag dito, postural hypotension. Yung minsan, nakahiga ka, bigla kang tatayo, didilim. So, mahalaga to. Low blood, delikado. High blood, delikado din. Okay, ganito po ginagawa natin. Pakita natin. Check ninyo ang blood pressure ninyo, nakaupo at nakatayo. Okay, bilang cardiologist at internist, ito lagi tinuturo namin. So, dapat ang blood pressure nakaupo at nakatayo, halos pareho lang. Okay? Pag tumaas, biglang tumayo, chinek ang blood pressure, biglang bumagsak ang blood pressure, postural hypotension. Yon, iba ang gamutan. Explain po natin So, ito po yung normal blood pressure, 120/80. Sabihin, maganda yung daloy ng dugo sa ulo, maayos siya. Pag sobra taas ang blood pressure, more than 140/90, alam nyo na to, di ba? High blood yan. Pag high blood, napayo ko na sa inyo, di ba? Yung tamang pagkain, iwas alat, iwas sigarilyo, matataba. At kung sobra taas ang blood pressure, may gamot tayo para sa high blood. Pero sa kabilang banda, yung kabaligtaran naman, may mga tao na nagkakaroon ng postural hypotension. Pabaliktad naman to. Nakahiga, nakaupo, biglang tayo, nang didilim, nahihilo. Meron nagko-collapse. Yung iba nga, pag-collapse, nasusugat yung muka, nababali ipin, nababagok yung ulo. So, pag nahilo, biglang tayo, dumidilim paningin, postural hypotension yan. Pag chinek natin blood pressure, mababa. Maraming dahilan to. Explain natin. Ano sintomas? Parang hilo, yan ang biglang tayo. Pwedeng mawala ng malay. Hindi makalalabo paningin, nagbabasa ang kamay, malakas ang kabog ng dibdib. Ganito pa nangyari. Itong kulay pula, dugo po yan. Yan ang dugo natin. Pag nakaupo, kompleto yung dugo, ayan hanggang ulo. Pero kung bigla kang tumayo, bigla kang tumayo, ang mangyari, mag-iipon yung dugo dito sa baba ng katawan. So yung ulo, magkukulang ng dugo. Kaya nahihilo kayo. Pag nagkulang ng dugo yung utak natin, ilang segundo lang pwede ka mag-collapse. Bakit hindi umaakyat yung dugo? Kasi tumayo ka At baka may problema dito sa paa. Yung mga blood vessels natin, dapat kumikipot yan. Pag tayo mo, kikipot yan. Pag kipot, ipopush niya yung dugo pataas. Pero sa mga may edad, mga ibang sakit, hindi to kumikipot, kaya naiiwan ng dugo dito, nagko-collapse yan. Yung pula dugo po yan. Ito ang mga dahilan ng postural hypotension. Yung pagtayo, bumabagsak o nahihilo. Pwedeng dehydrated ka, kulang ka sa tubig, nagsusuka, nagtatae, sobrang pawis, hindi uminom ng tubig, kulang sa saging. Pwedeng anemic, kulang ka sa dugo, hindi masyadong kumakain, o baka may bleeding, malakas ang regla, bleeding. Pangatlo, baka nasobrahan ka ng gamot sa high blood. May high blood ka pero napataas ang dose, o nag-ayos ka na, nag-diet ka na, hindi pa na-adjust yung dose. So, a-adjust lang yung gamot. May mga ibang gamot, nakaka-low blood din. Mga Viagra, mga iba pa. Baka may sakit sa puso, mahina ang puso. Baka may diabetes na hindi controlled, pwede rin mag-postural hypotension. May edad, pwede rin. Buntis, malakas uminom ng alak, na gumagamit ng droga, pwede rin mag-postural. At ito po, number 8. Yung maraming kinakain. Minsan kasi pag sobra daming kinain natin, yung dugo na pupunta sa tiyan Diba? Parang inaantok tayo So, merong gano'n na bumababa din yung blood pressure. Ito po yung postural hypotension, tachycardia syndrome. Ito po yung mga sintomas. Okay? So, pwede sila mahilo, nagsusweating sila, nag-heart palpitation, chest, fatigue, at shortness of breath. Yan po yung mga sintomas. Merong mga gamot na pwede mag-cause ng pagbaba ng blood pressure. Itong mga gamot, antidepressant para sa high blood at mga ibang gamot. Okay, yung mga pampaihi, pwede rin. So, ina-adjust to ng doktor. So, kung nahilo kayo, uminom kayo ng ganitong gamot, baka titigil muna ng doktor or babawasan yung dosis. So, tulad na sinabi ko, para malaman kung may postural hypotension, kukuha ng blood pressure, nakaupo at nakatayo. Palagay natin, nakaupo kayo, 130/80 ang blood pressure. Pag tayo, naging 110/70, bumagsak ng 20, bumagsak ng 10, hindi po maganda yun. Sabihin, hindi nag-a-adjust yung katawan mo. Positive yun. Okay, positive postural hypotension, bumaba ng 20 points yung unang numero, systolic.
or 10 points yung pangalawa numero. Usually, bumibilis din yung heart rate. So, nakaupo, nakatayo. Yan po din. Ayan, nahilo. Anong mga test gagawin? Papa-ECG, complete blood count, kung anemic, sodium, potassium, kung may electrolyte problems, creatinine para ma-check ang kidney. So, ang mga first aid natin, pag nahilo, higa muna o upo. Para yung dugo, ito yung kulay pula, bumalik sa utak. Minsan nga, tinataas pa natin yung paa. Pwede i-cross yung legs. Yan, tinocross ang legs. Pinapump ang legs. Kasi sabi ko, galaw-galaw ang paa. Yan, pwede sikad-sikad. Yung iba squat, siguro kung medyo bata. Kung may edad, baka hindi rin okay mag-squat. So, ito yung mga treatment natin. Pag dehydrated, bigyan ng tubig, fluids. ORS o Resol, pwede ibigay. Pag anemic, kumain ng mga pagkain mataas sa iron. Pwedeng iron supplements. Pag nasobrahan sa gamot, a-adjust, ibababa yung gamot. Pag may sakit sa puso, may diabetes, gagamutin yung diabetes at sakit sa puso. Pag may edad, dahan-dahan lang pagtayo. Pag sobra lakas kumain, dahan-dahan lang yung pagkain.